Guys, tanong ng isang kababayan natin Pilipina dito sa video na kung ganito ba or naranasan nyo ang ganitong sitwasyon, sisingilin nyo pa rin ba ang kaibigan nyo na pinagkatiwalaan nyo ng kanyang pera? Dahil daw nag-affiliate siya sa kanyang social media at dahil nga baguhan pa lang siya, ay nahiram siya ng bank account sa kanyang kaibigan na talagang kakilala niya or talagang ka-close niya. Ngunit ang akala niya nakita niya sa kanyang social media sa pag-affiliate sa mga products or pagpo-promote ng mga products ay nasa social media account lang niya at hindi pa pumapasok sa bank account. Huli na niya or ilang buwan na nakalipas bago niya malaman na pumapasok na ito sa bank account na hiniram niya sa kanyang kaibigan. Ngunit dahil nga ilang buwan siyang hindi nakapag-update o nakapagsabi sa kanyang kaibigan, ang ending daw ay ayaw na sa kanyang ibigay yung pera na pinagpaguran niya. Kayo guys, ano ang opinion nyo dito? Yung unang sahod ko sa TikTok One, mga ate ko, hindi ko siya nakuha. Pang tuition ko na sana yun. So, ginawa ko tong video na to, hindi dahil nasaktan ako or nawalan ako ng pera. So, ginawa ko tong video na to kasi gusto kong maging aware kayo, lalong-lalo na sa mga nagti-TikTok One dyan or mga baguhan pa lang sa TikTok One. So, sa mga nagbabalak na mag-TikTok One dyan, bago kayo pumasok dun sa TikTok One, dapat meron na kayong sariling bank account. Dahil dun papasok yung sahod nyo. Ganito kasi yung nangyari sa akin, mga ate ko. August last year, nag-start ako mag-TikTok One. So, nakapag-promote na ako ng product nun, pero isa pa lang. Tapos, ang nangyari ate ko, wala akong bank account. Kaya humiram ako ng bank account. So, hindi ko nababanggitin kung kaninong bank account. So, hiniram ko yung bank account niya at nilink ko sa TikTok One ko. So, sa baguhan sa TikTok One, nakakala ko papasok agad yung pera doon. Hindi pala dahil after 1 month pa lang siya makukuha. Kasi nung time na yun, gipit na gipit ako at ang dami kong utang. Tapos, yun talaga yung inaasahan kong pangbayad sa tuition ko. Tapos, wala pala. So, yun, nakiutang na lang ako sa iba, ganun. So, after 1 month, pumasok yung pera sa bank account niya ng mga October. And then, November, na-withdraw yung pera. Yung mga month na yan, hindi ko alam na nandun na pala yung pera ko. Tapos, ate ko, pagdating ng December, minuksan ko yung TikTok One ko. And then, ang pagkaakala ko sa nadagdag na sahod doon, na minusan dahil binawi lang din dahil meron akong pending na isang product na hindi pa na po-promote. Yun pala, hindi pala ate ko kasi nalaman ko ngayong January na hindi pala ganun. So, January 14, nalaman ko ate ko na hindi naman pala nagbabawas kahit may mga pending ka na promotion. Yun pala ate ko, na-withdraw na pala yung pera kaya na minusan. So, October pumasok yung pera, November na-withdraw, tapos December hindi ko inisip na yun na pala yun yung sahod. Sa mga months na yan, nagpabaya ako sa pera ko. Hindi ko inisip na yun na pala. So, madaling araw ko nalaman, Wednesday, January 14, chinat ko agad yung may-ari ng bank account. At sinend ko yung proof na pumasok yung pera at yung transaction na na-withdraw yung pera. So, since pera ko yun, pinaghirapan ko yun ate. Akala ko magiging maayos yung pag-uusapan namin. Ate, yung lapses ko lang is nakalimutan ko ng ilang months yung pera na yun. So, alam niyo yung rason niya sa akin, mga ate ko? Pinaka-lapses niya na daw yung hindi niya maibalik yung pera dahil matagal na. At marami ng transaction sa bank account na yun dahil ginagamit nila sa business. So, nung medyo tumatagal na yung usapan namin, nagkakainitan kami at may nadadamay na rin mga ibang tao. Umiyak ako dahil may pinagsamahan kami ng tao na yun. Tapos, inuulit-ulit ko talaga na kunin sa kanya yung pera. Pero, lagi niyang sinasabi, inuulit-ulit niya na kasalanan ko daw. Dahil, ilang months na, hindi man lang ako nagsabi sa kanya. At ako na mismo na may-ari na yun, hindi man lang ako naging aware or nagsabi sa kanila na may papasok na pera doon. Ang sinabi ko nga di ba, nakalimutan ko. Pero delayed cannot cancel the debt, di ba? Kahit ilang years pa yan, basta nandun yung transaction, dapat ibalik pa rin yan. Pinaghirapan yan Pinaghirapan ng may-ari yan kahit nakalimutan. Ang nakakainis lang kasi ginagamit niyang rason yung lapses ko na nakalimutan ko kaya hindi niya na ibabalik. Hindi man lang inisip na
Sobrang kailangan ko yun. Alam niya na ako lang nagpapaaral sa sarili ko, kumakayod para lang magkaroon ng pera, pagbayad sa tuition at makapag-aral. Tapos ganun eh. Diba? Ang balak ko pa naman sana sa pera na yun is kapag nakuha, pangbayad ko sana siya sa tuition ulit kasi nga kaka second sem namin yung third year at pangbayad ng prelim. So kung ayaw mo ma-experience yung ganito ate ko, mas maganda na lang na wag ka nang manghiram ng bank account at gumawa ka na ng sarili mong bank account. Ito lang naman yung tanong ko, paano kapag kayo yung nasa sitwasyon ko? Sisingilin niyo pa ba yung pera or kukunin niyo pa ba yung pera kahit ilang months nang nakalipas? Ang tao talaga in reality, makikilala mo lang ang tunay na ugali pagdating sa pera. Kaibigan mo man yan, kapatid, kamag-anak, magulang, or kahit ano pa basta pagdating sa pera, diyan mo makikilala ang ugali ng isang tao. At ang sagot sa tanong ni Kabayan, kapag nasa sitwasyon ba natin ganito, mababawi pa daw ba or babawiin niyo pa ba ang pera? Ang sagot kung gugustuhin niya ay yes, mababawi niya ito sa legal na paraan, lalo na kung may mga proof siya ng transaction at income niya galing sa social media at pumasok ito sa bank account ng kanyang kaibigan. Dahil guys, matitrace naman yan sa bangko na pumasok sa bank account at withdraw ng kanyang kaibigan. So, pwede siya mag-file ng kaso kung gugustuhin niya.